Okay mga kapatid, ang ating susunod na panonoorin ay galing sa Pinas News Insider na may title, Big Good News, umamin na Land Bank Manager kay Cayetano, cleared si BP Sara. Lahat na tameme sa hearing. Ano ang meron dito? Mga kapatid, kasi hindi na ako nanonood ng hearing Parang ano na lang siya parang pinapatagal na lang ho nila. Nakikita naman natin, wala na ho talagang kwenta yung mga pinagagawa ng mga taga-kabila. Wala na akong idea sa mga nangyayari. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na po natin dito ng sabay-sabay. Mga kaibigan, play na po natin. My point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, Unusual po ang nasabi ko. Pagdududa, unusual. Sunog si Aquino. Unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. Minute, sir. Maraming salamat, Proceed when Mr. you're ready. Presiding Officer. Miss Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo, correct? Opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtataka niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa land bank ng ilang taon, alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sakop po. Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba po yun, Covered di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, klaklaruin ko. Kanina po, sabi nyo, personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi. Hindi naman sinabi nung ano ba yun, yung babae na may pagdududa. Hindi naman niya sinabing ganun Tingnan nyo ang pagkakaiba. Ginugol natin yan. AI Google. Kapares din po ito ng ChatGPT, mga ganon. Pero mas may tiwala din ako kay AI Google
Kapareha siya ni Grok, mga mas matatalino pa sa ano sa tawag diyan, ChatGPT. Pero pwede nyo naman din gamitin, baka isa lang sila ng sagot. Kahulugan at paggamit ng unusual, pang-uri, adjective, kahulugan, hindi pangkaraniwan, kakaiba o madalang mangyari. Kasing kahulugan sa Tagalog, kakaiba, pambihira, hindi normal. Halimbawa, is unusual to see snow in this country, hindi pangkaraniwan. Makikita ng niebe sa bansang ito. Yung pagdududa naman, yung suspicious, no? Kahulugan, ang pakiramdam ng kawalan ng tiwala, kawalan ng kasiguraduhan o pag-aalinlangan sa isang tao o bagay. Kasing kahulugan, doubt, suspicious, skepticism, batawag nun, halimbawa may pagdududa siya sa katapatan ng kanyang kaibigan. Oh. So, eto kasi si parang gusto niyang iparehas ang suspicious at saka po sa unusual. So, hindi naman siguro bobo itong si Aquino dahil Aquino yan eh. Magaling mag-English yan. Diba? O, tignan natin ha. Po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Oo. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, Unusual po ang nasabi ko po. Sunog. Ayan. Alam nyo kasi, dapat po, ang inyong iniimbestigahan at pinagbibigyan pansin talaga, yung GAA o yung pinirmahan po ng Pangulo, kaya nagkandaleche-leche po yung budget. Biruin nyo, trilyon pesos pala po. Halos yung hindi natin nakikita at hindi nating nararamdaman. Tapos ngayon ito kay BP Sara, kung kukurakot lang naman si BP Sara, ba't hindi pa bilyon? Yun nga ang sabi niya eh. Actually, ang binibintang sa kanya, 125 million eh. Ito parang sa tax na ata to, no? Hindi ko na kasi pinanood to eh. So ngayon, sunog itong si Aquino, no? Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Iba nga yun. Magkaiba nga. Magkaiba. Yung invoke mo, yung ang tawag doon. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Agoy. Hindi naman pala suspicious. Yan, bibida-bida. Attorney, kunwari, di umano. Nagagaling-galingan, nagtatanong. Gusto niyang pag-isahin yung suspicious at saka unusual. Wasak talaga tong mga to. Ito yung, tandaan nyo yung Aquino, ayaw niyan kay BBM. Lagi niyong tatandaan yan. Nung nalaman nilang may korupsyon sa administrasyon ngayon, halos kakampi na nila. No? Sige po. Yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Alan Cayetano. Cayetano is Wasak talaga, mamin. Wala na siya, no? Kahit anong bomba nila, wasak. Hindi nila kaya. recognized thereafter. Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. Magandang... I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. Hindi ba pwede yung kay Dilima yung pinahinto siya? Meron din nun no? Pinahinto siya, wasak din yun You have 2 minutes, sir. Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin. I'd just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance? Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Oo, Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as
sa sweldo ko as DFA Secretary. But the President asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, Sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, basta stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or Oo. whatever. Tama po ba? Oo. Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right? Yun yung unusual, no? Parang kakaiba. Halimbawa, yun nga, sinabi niya na ngayon pala yung halimbawa, no? May kakaiba doon, no? So, ngayon, ipapaliwanag kung paano nangyari, kasi ganito, ganyan. Eh, di okay na. Hindi siya suspicious. Magkaiba nga yun eh. Pagkati si Aquino, Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount. But then you'll release it. No? Kindly Thank you. wind up. Yeah, Senator that's all. Judge Allen. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. ayun na, ito na. Ito na. Si Boy Index. Yan, Salamat po, nakasanayan. Mr. Presiding Officer. Okay din naman talagang mag-index, ano? Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Oh, first time. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung flow para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, ano naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila, by checks po, hindi po cash. Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000? Kasi yun, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung Yes. mga ganun po. Opo. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya kung Pwede nga po. Ang kulit ni Risa eh. regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual. Okay. Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa And amin. this was your first time. Hindi naman kasi porket first time na
na nag-withdraw ng ganun, kahina-hinala na. Kakaiba lang, may ibang, iba to nag-withdraw ng ganito Ngayon, pwede nang tanungin. Ngayon, kung valid naman at okay naman, anong tinecheche-boreche mo, no? And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash. Opo. Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Sa kanya. Pwede. Alright. Once in a lifetime sa kanya, no? Hindi sa lahat. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Tutuloy ko po sa second round. Thank you, Senator Wow, Judge Senator Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, Ito na ang pinaka-paborito ng lahat. Ito na ang pinaka-paborito na sabi niya, dapat managot ang mga flood control. Ito yung nagsasabi ng para mong pinagbantay si Dracula sa blood bank. At ngayon biglang bumaliktad. Ang paborito ng bayan, palakpakan. Si Born Again. hindi po yung unusual. No? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano nyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po, na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Unusual nga po. No, Kasi, kung 4 na sunod-sunod na Sige. yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin? pwede naman po. Na What is usual. it? Kumbaga pag lagi nang nagiging ganun, magiging usual na. Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual. Kumbaga nasa record na yon. Kahit na may mababa o biglang taas, tapos lagi nang nangyayari yung ganun, wala nang problema. Transaction na po yun. So, kung ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo ho, for example, sa inyong bank o sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So yun lang po yung inyong chinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit nyo ho kanina, Teka, hindi naman siya pwedeng mag-check kung may corrupt, di ba? I-report niya siguro, no? hindi ito suspicious. Parang Ang kulit nito, sinabi na ng unusual eh. Okay na naman. sa ano ko po, hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate. Yes, sir. One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual, yung biglaan, 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction? Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinaprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash. So in 24 hours, kaya na po. Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you rin. At yan na nga ang buong detalye ng Yon. ating balita. Napakasalimuot at napakahalaga ng usaping ito. Kaya naman napakalaki rin ang epekto nito sa ating lipunan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Kayo po, comment po kayo dyan. Ano po ang inyong masasabi? Hanggang dito na lamang and breaking down. Yo.